Ang storyang ito ay pinamagatang Second Chances by Ali. Episode 4. Finale. Simulan na natin ang kwento. Alam ko na si David yun. At hindi ako nagkakamali. Para akong nanigas ng mga oras na yun. Biglang lumapit si David sa akin. Dahil kukunin na raw niya yung baby niya. At nang humarap ako sa kanya nagulat siya na ako yung nasa harapan niya. Ang David na minahal ko noon, ang ama ng baby na karga ko. Hindi din nakapagsalita kagad si David habang chine-check up ng co-resident ko ang baby niya. Nang matapos yung assessment sa baby niya, nginitian niya ako. At niyakap niya ako habang nasa gitna namin yung baby niya. Sa hindi ko maipaliwanag na pagkakataon, napatawa ang baby niyang si Axel na inihawig daw niya sa pangalan kong Ali. Ali, aantayin kita. Gusto ko lang makapag-usap sana tayo. Ang sabi ni David habang papalabas kami ng exam room. Ha? Next time na lang. Tsaka, kawawa naman si baby Axel. Tapos pag-aantayin mo pa yung wife mo? No, Ali. I insist. Aantayin ka namin ni baby Axel. Di ba, baby Axel? Aantayin natin siya? Ang sabi ni David sa baby niya. Tapos, tumangaw ito na para bang naiintindihan. Nang pumayag ako, iniwan ko silang dalawa para kunin yung gamit ko dahil sa patapos na rin naman yung shift ko. Biglang umiyak si baby Axel. Tapos, humahabol sa akin na ikinatuwa ni David. Nang makarating kami sa bahay nila, inamin sa akin ni David na iniwan sila ng mami ni baby Axel. Tapos, peke din daw yung kasal nila. Nalungkot ako sa mga sinabi ni David. Sa mga pagkakataong akala ko na masaya na siya sa buhay, hindi pala. Nakatulog sa akin si baby Axel. Tapos, inilagay namin siya sa crib. At nakapag-usap kami ni David. So Ali, alam mo na. Technically, dahil sa mga nangyari, single pa din ako. Ang biro sa akin ni David nun. Mukha nga. Ang sagot ko naman sa kanya, tapos nagtawanan kami. Napansin ko din na suot ni David yung singsing na ibinigay niya sa akin noon. Na ibinalik ko sa kanya nung naghiwalay kami bilang buddies. Alam ko na yun yung singsing ko dati dahil iis lang naman yung design nun Kasi alam ko, pinakustomize si David yun. Natuwa ako na hindi niya ito isinintabi. At siguro, suot niya ito dati pa, bago pa man ako bumalik ng Pilipinas. Pero Ali, may aaminin ako sa'yo. Hindi kasi ako officially single May mahal na kasi akong iba. Ang sabi ni David sa akin, habang nakangiti. Alam ko naman kung sino yung tinutukoy niya Sus, paligoy-ligoy pa ba tayo? Sa totoo lang, hindi ko alam ang mararamdaman ko nun. Pero sigurado ako na masaya ako sa mga naririnig ko. Maya-maya pa nag-dinner kami doon sa dating restaurant na madalas naming kainan. Doon sa lugar kung saan kami madalas magpunta noon. Inaamin ko naman na hindi nawala yung pagmamahal ko kay David. Na kahit lumipas yung mga taon, siya pa din yung nasa isip ko. Kahit na nung nasa US pa ako. Masayang masaya ako nung gabing yun. Kasi kasama ko si David. At bago pa man matapos ang gabi ay, hinatid niya ako sa amin. At nangako siya sa akin na madalas daw kaming lalabas sa dalawa. Sa tuwing matatapos yung shift ko, palagi akong inaantay ni David. At dinadala sa mga restaurant na pag-aari nila ng mga barkada niya. Simula nung magkita kami ni David, hindi na kami nagkahiwalay pa.
Walang araw na hindi kami magkasamang dalawa. Dahil dito, mas na-realize ko na mahal ko si David. At kahit ano man yung magiging kahinat na ng muli naming pagkikita, tatanggapin ko. Isang gabi na magkasama kami ni David, nakaramdam ako ng kakaiba. Alam ko may binabalak siya pero hindi ako nagpahalata. Nagpunta kami sa roof deck ng isang restaurant na kaming dalawa lang. Ali, may naalala ka ba sa date na to? Ang tanong sa akin ni David noon. June 12 ngayon. Holiday kasi Independence Day, di ba? Ang sagot ko sa kanya. Pero alam ko na yung ibang sagot ang gusto marinig sa akin ni David. Alam ko na, David. June 12. June 12 tayo unang nagkakilala. Tapos ginitian ko siya. Oo, Ali. Tama ka. At dun kita unang, alam mo na, ang tugon sa akin ni David tapos nagtawanan kami. Maya-maya pa ay tinanggal ni David yung singsing na suot niya. Ali, gusto ko sana sa araw na to maging official yung lahat eh. Kaya binabalik ko na tong singsing sa original na may-ari. Kasabay ng kondisyon na sa akin na siya ulit. Physically and wholeheartedly. Ang sabi sa akin ni David noon, napangiti lang ako sa sinabi niya. Marahil, hindi pa niya alam na nagkabalikan kami ni Miguel sa US. Alam ko na kayo ni Miguel. I just wanted to give it a try. Matagal ko na kasing dapat ginawa to eh. Pero, gusto ko lang malaman mo na I will never, ever surrender. And if someday you want it back, you just have to ask Ali. Ang sabi ni David sa akin, habang ibinalik niya yung singsing sa daliri niya. Naging mabilis ang 6 na buwan. At ako, pabalik na sa US. Referred ako ng hospital na maging permanent na PDA resident. Pero, hindi ko muna tinanggap eh. Sinabi ko na lang na kung maisipan kong bumalik ng Pilipinas, automatic na tatanggapin ko ito. Nahihirapan din ako magpaalam kay David at kay Baby Axel na halos hindi kami naghiwalay ng 6 na buwan na pananatili ko sa Pilipinas. Hindi ko naman masasabi na pinagtaksilan ko si Miguel dahil sa wala naman kaming ginawa ni David na ikagagalit nito. At isa pa, alam ni Miguel na magkasama kami ni David ng madalas. At ayos lang sa kanya yun. Nagpasalamat ako kay Miguel sa pagiging open niya. At kay David na siyang nagbalik ng saya sa akin. Na isang bagay na hindi nagawa ni Miguel nung nagkabalikan kami. At kay Baby Axel na napamahal sa akin na parang anak ko na din. Bago ako pumasok sa boarding area, nakatanggap ako ng text kay David. Ali, hihintayin ka namin ng anak natin. Mag-iingat ka. Daddy and Baby Axel, love you so much. At yun yung nakapag-alis ng stress sa akin sa pagbalik ko sa US. Nang makabalik ako sa US, pinakwento sa akin ni Miguel ang lahat ng nangyari. Hindi ko na malaya na mas madami akong kwento tungkol kay David at kay Baby Axel. Naramdaman ko na medyo nagselo si Miguel. Pero hindi niya masyadong dinibdiban lahat. Sa pagbalik ko sa US, mas naramdaman ko na hinahanap-hanap ko pa din si David at si Baby Axel. Na-realize ko din na mas mahal ko si David kaysa kay Miguel. Pero nung mga panahon na kailangan ko ng isang tao, si Miguel yung dumating sa akin. Hindi ko alam si David lang pala yung taong hinihiling ko na dumating. Madami akong realizations na dapat matagal ko nang ginawa.
Dapat hindi na ako nagpunta sa US. Yun kasi yung punto sa buhay ni David na kailangan niya ako eh. Dapat kinain ko na lang yung pride ko noon at nanatili na lang sa Pilipinas kasama si David. Maraming dapat sa buhay ko ang ginusto kong mangyari. Pero wala na akong magagawa dahil sa mga missed chances ko sa buhay. Pero meron pa akong pwedeng gawin. Ang piliin kung saan ako magiging masaya. Sa huli, humantong ako sa dalawang pagpipilian. Manatili kasama si Miguel na tumanggap ulit sa akin o bumalik ng Pilipinas at para makasama si David at para to pa rin yung mga dapat na nangyari noon pa. Naisip ko na tama yung spiritual counselor na sa buhay natin ay nabibigyan tayo ng second chances para maging masaya, para itama yung mga mali ng nakaraan. Bumalik sa akin ang masasaya naming sandali nung bata pa kami. Noon na pareho kaming young, wild and free. At ngayon na matured na kami at mahal na mahal pa din namin ang isa't isa. Sa bandang huli, nanaig pa rin sa akin ang pagmamahal ko kay David. Sa lahat-lahat ng tungkol sa kanya. At sa amin, noon at ngayon. Tinanggap ito ng maluwag ni Miguel at naging masaya siya para sa akin. At maayos kami naghiwalay. Tinawagan ko si David nung araw na nasa airport ako. Napabalik na ako ng Pilipinas. Hello David, I'm coming home and I want my ring back. At napangiti ako ng tuluyan nang pumasok ako sa boarding area. Okay, finally guys, no, nagpakatotoo na si Ali sa totoong nararamdaman niya. At pinili niya si David. Ganoon naman talaga no, piliin mo yung taong alam mong masasaya ka. Maiksi lang ang buhay, kaya mabuhay tayo ng masaya, kasama yung totoong taong mahal natin. True love comes in an unexpected time, in a very unexpected situation. Sana lahat tayo makahanap ng taong makakasama natin habang buhay. And of course, if you enjoyed our story today, don't forget to give it a thumbs up and hit the subscribe button so you never miss any stories. Also, make sure to turn on the notification bell so you're the first to know when we upload new videos. Thank you so much for watching guys and we'll see you in the next one. Hoy! English yun na. Sorry na, nagtry lang ako. Bye guys!